Kung kayo po ay may mga Bible na dala, please open up with me in John chapter 6, verse 1 to 13. Mahaba-haba po yung ating babasahin. Sabi ng verse 1, "After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him wherever he went, because they saw his miraculous signs as he healed the sick." Verse 3, "Then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. It was nearly time for the Jewish Passover celebration. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, 'Where can we buy bread to feed all these people?' He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Verse 7, "Philip replied, 'Even if we work for months, kahit magtrabaho po kami ng ilang buwan, Panginoon, wala po kaming enough na pera para pakainin ang lahat ng ito.'" Verse 8, "Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up." Sabi niya, "Meron pong isang batang lalaki dito. Meron siyang 5 pandesal at 2 isda. But what good is that with this huge crowd?" Verse 10, "Tell everyone to sit down," Jesus said. Sabi mo nga sa katabi mo, "Sit down." Jesus said, so they all sat down on the grassy slopes. The man alone numbered about 5,000. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. Verse 12, "After everyone was full, nung busog na ang lahat," hallelujah, "Jesus told his disciples, 'Now gather the leftovers so that nothing is wasted.' So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves." Pinamagatan po natin ang mensahe ngayon na 3 hands behind the miracle. 3 hands behind the miracle. Alam niyo po, ang mundong ito ay minimeasure ang halaga ng isang tao, ng isang bagay, sa pamamagitan ng size. This world measures value by size. Kapag malaki ang building, kapag malaki ang bahay, successful. Kapag maraming pera, successful. Kapag may big platform, successful. Pag may big influence, successful, mahalaga, significant, no? But the kingdom of God, ang kingdom po ng Panginoon, operates on a different logic. Hindi po ganyan ang pamamalakad sa kaharian ng Panginoon. Sapagkat mababasa po natin sa scripture, sa Biblia, sa salita ng Panginoon, na palaging pinipili ng Panginoon yung mga small, overlooked, ordinary people to create and accomplish great and mighty miracles. Amen? Napakarami pong storya sa Biblia na sinimula ng Panginoon ng milagro sa pamamagitan ng maliit na bagay, sa pamamagitan ng ordinaryong tao. Amen? Sabihin nyo nga po, ordinary. At ang maganda rito, no, kapag nag-create ang Panginoon ng milagro, it has a lasting impact. No? Merong matinding impact ang ginagawa ng Panginoon. Kasi alam niyo po, ang tiny decision can redirect a life. Yung simpleng decision mo lang na magpunta sa church ngayon ay pwedeng makapagpabago ng iyong buhay. Hindi mo lang siguro napapansin, no, na yung pakikinig mo ng salita ng Panginoon ay unti-unting binabago ng Panginoon ang iyong buhay. Ano sabi ng Word of God? By hearing and hearing the Word of God, no, nagkakaroon tayo ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. So whenever you think na wag muna ako mag-church ngayon, kapatid, hindi. Kasi yung simpleng desisyon na yan, pwedeng makapagpabago ng ating buhay. I'm not saying na nandito sa church lang ang nagbabago ng buhay. Na kapag ka lang nagpunta ka sa church, mababago ang buhay mo. What I mean is, kapag gumawa ka ng mga desisyon, sinunod mo ang sinasabi ng Panginoon, it can redirect your life. It can change your life. Pwedeng mabago ang ating mga buhay. Amen. Sabihin mo, Lord, gusto kong baguhin mo ang aking buhay.
Amen. Yung binasa po natin kanina, yung feeding of 5,000 is one of the most, I believe, one of the most important miracle na ginawa ni Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa. Why? Kasi itong miracle po na ito ay naisulat, naitala sa 4 Gospels ng Bible. Kung hindi ba naman importante, bakit kailangan sa Matthew, Mark, Luke, and John, nakalagay pa itong kwento na ito? So I believe, ang mga early church at that time, ang mga disciples at that time, they consider this miracle, this moment, as unforgettable. Amen? Hindi siguro nila, siguro talagang napakatindi, na mangha talaga sila sa ginawa ng Panginoon, na sa lahat ng gospel, ito ay naisulat. Amen? Sige po, titigan mo yung katabi mo. Sabihin mo, itong moment na ito ay magiging unforgettable kapag ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Amen? For context, ito pong binasa natin na story kanina sa John 6. Ang konteksto nito, bago po ito mag-John 6, ay nakatanggap si Jesus ng bad news. Nakatanggap siya ng painful news. Kasi nabalitaan ni Jesus na si John the Baptist, yung kanyang relative, ay pinatay. No? Pinugutan ng ulo si John the Baptist. So si Jesus, dahil malapit siya kay John the Baptist, carry niya yung, syempre may lungkot, no, sa kanyang puso. Malamang nagluluksa siya, malamang nagdadalamhati siya ng mga panahon na yan. Kaya ang sabi ng Bible, gusto ni Jesus na magpakalayo-layo muna. Sabi ng Bible, sa ibang mga translation, sa ibang mga account, gusto ni Jesus pumunta sa remote area. Sabi pa nga na ibang translation, Jesus wanted to be alone. Gusto niya munang mapag-isa. Kasi naman, di ba, pagka nakakatanggap ka talaga ng masamang balita, minsan gusto mo talaga mapag-isa. No? Kapag ka nga lang na naka-receive ka ng hindi magandang balita, di ba? Minsan parang ayaw mo na muna magtrabaho, gusto mo na muna mag-leave, di ba? Gusto mo na munang parang yung mga nanay, pagka sobrang pagod ka na sa pag-aalaga ng anak mo, gusto mo na lang muna na pwede bang i-pause muna sila, no? Naka-freeze muna yung mga bata, no? Wala munang gagawin. Kasi you wanted to be alone kasi grieving ka eh. Right? Pero ang nakakatuwa kay Jesus, kahit na may pinagdadaanan siya emotionally na hindi maganda, nung nakita niya na yung mga tao, sinusundan pa rin siya. Gusto na nga ni Lord mapag-isa, sinundan pa rin. Umakyat na nga sa hill. Sa hilltop doon na nga sila. Pero nakita pa rin ni Lord, ang dami pa rin naghahanap sa akin. Ang dami pa rin sumusunod sa akin. And you know what? Imbes na tabuyin sila ni Jesus. At sabihin niya na, mga disciples, pwede bang sabihin niyo muna sa mga tao, pass muna ako ngayon. Wala munang healing ngayon, wala munang miracle ngayon. Nagluluksa kasi ako. Hindi sinabi ni Jesus yon. Alam niyo ang nangyari? Hinayaan ng Panginoon na lumapit yung mga tao at tinuruan niya yung mga tao, pinagaling niya yung mga sakit, nag-perform siya ng malaking mga milagro. That's how good our God is. He's so selfless na hindi niya iniintindi ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon na kahit na hindi convenient sa Kanya, pag para sa iyo gagawin ng Panginoon. I want to establish the fact na ang Diyos na meron tayo ay Diyos na hindi maramot. Ang Diyos na meron tayo ay Diyos na hindi tayo pinapaalis at hindi tayo tinataboy. Yung Diyos na meron tayo ay yung Diyos na laging available para sa atin. Kahit kailan mo kailanganin ng Diyos, lagi siyang nariyan. Kahit kailan mo hingiin ang presensya ng Panginoon, lagi siyang nariyan. He is always available for you. Wow, what a good God. Amen. Napakabuti ng Panginoon. That alone, pwede na ako umuwi. Napakabuti ng Diyos na meron ako. Amen. Pero hindi pa natapos doon. Hindi lang ni Lord in-entertain yung mga tao. Nag-perform siya ng miracle. Nag-perform siya ng great miracle. Amen? Sabi ng verse 2, a huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick. And nung paggabi na, as the evening approached, nakakita yung mga disciples ng logistical problem. Sabi nila, dahil nasa remote area nga sila, nasa area sila na hindi city, no? Ano nangyari? Sabi nila, Jesus, marami po masyado ito. Wala tayong ipapakain sa kanila.
Amen? Nakaranas na po ba kayo na wala kayong bigas tapos may bumisita sa bahay ninyo? Hindi ba talaga, ay buwisita yata ito, hindi ata ito bisita. Amen, no? Yung pakaramdam na wala ka na nga, nandun ka nga sa remote area, and then the problem came. Anong sabi ng Bible? Na napansin ng mga disipulo, gutom na ang mga tao. At hindi lang ba sa isang tao ang gutom? Libo-libong tao ang gutom. Ang sabi ng Biblia, 5,000 ang mga lalaki. Hindi pa counted yung mga babae, tsaka yung mga bata. Sabi ng ibang Bible scholars, approximately 15,000 people lang naman ang nagugutom at that time. Merong thousands of people na gutom, walang pagkain, may big crowd, may malaking pangangailangan. Amen? Yung mga disciples at that time, overwhelmed. Kasi, yes, Lord, napapakain kami spiritually, pero paano yung physical namin? Yes, Lord, nabibless kami sa Word of God, pero paano naman yung aming mga sikmura? Amen? No, ang sabi ng Bible, verse 5, Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for Him. Turning to Philip, He asked, saan tayo bibili ng pandesal para pakainin ang lahat ng mga tao na ito? He was testing Philip for he already knew what he was going to do. Amen? Yung meron lang sila at that time, 5 loaves and 2 fish. Amen? Kung imamat mo siya, i-divide mo siya sa mga mathematician po dyan, sa mga magaling sa math. Kahit siguro, kahit super genius ka pagdating sa math, ang hirap i-calculate kung paano mo pagkakasyahin yung 5 loaves and 2 fish sa 15,000 people. Amen? Sige na nga kahit na yung mga tatay na lang, yung mga lalaki na lang muna ang pakainom, i-share na lang nila, di ba? Sa kanilang mga asawa at anak, pero hindi pa rin kakasya. Amen? No, ang daming tao, may malaking problema. Sa human perspective, sa perspective ng mga disciples, this is impossible. That moment was impossible. Amen? Pero alam nyo, sa perspective ng Panginoon, it was an opportunity. Isang malaking oportunidad para maipakita ko sa iyo kung gaano kabuti ang Diyos na meron ka. Isang magandang pagkakataon para sabihin sa iyo, may magagawa ang Diyos. If you are thinking, kapatid, na wala ka ng pag-asa, wala nang magagawa ang Diyos sa iyo, nagkakamali ka. Yang problema mo ay oportunidad para sa Panginoon, para ipakita sa iyo na mahal ka niya at mabuti siya at walang imposible sa Kanya. Amen! Praise the Lord. Now, sa perspective natin kasi, dahil alam na natin yung ending ng story, para ang ganda ng story. Pero pagdating sa mga disciples at that time, it is frustrating, right? Walang makakain. Siyempre, yung feeling nila na, parang cargo namin tong mga to Kaya sila nandito Dahil sa amin, dahil kay Jesus. Pero alam nyo, nung nag-perform ang Panginoon ng milagro, hindi lang yung mga tao ang nakakita. Even lahat ng tao na nandoon, na witness nila kung anong ginawa ng Panginoon. Pero, merong iba't ibang kamay na ginamit ang Panginoon at nag-contribute para sa miracle na yon. Number 1, the hands that released. Yung kamay na nagbigay. Sabi ng verse 9, there's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Yung alam niyo po yung barley bread sa kanilang panahon, yung barley loaves sa kanilang panahon, ay ordinary na tinapay. Yan ang madalas na kinakain sa kanila ng mga mahihirap. It is food for the poor, no? Hindi siya luxurious. It was a simple and ordinary food. Actually, lunch siya, pagkain siya nung batang lalaki. Pero yung lunch na yon ng batang lalaki, yung simpleng tinapay, yung simpleng isda, hindi nga natin alam kung nakulob na ba yun Dahil maghapon na silang nakikinig kay Lord. Hindi na natin alam kung ano na ba ang estado ng pagkain na yon. Pero yung pagkain na itinabi ng bata para sa kanyang sarili ay nagamit para pakainin ng maraming tao. Amen? Yung 5 loaves and 2 fish, hindi impressive. Alam niyo po tayo, madalas we are looking for impressive things. Lagi tayong umaasa na may mga extravagant na mangyayari sa buhay natin.
Pero minsan, nakakalimutan natin tingnan, ano yung binigay sa atin ng Panginoon? Kasi baka mamaya naghahanap ka ng tinapay para sa 15,000 people, pero ang binigay sa'yo ng Panginoon, 5 tinapay at 2 isda. It was not impressive, it was not luxurious, pero yung same bread na yon, na pagkain nung batang lalaking ito, ay ginamit ng Panginoon, nagsimula ng one of the most famous miracle na pinerform ni Jesus. Anong sabi ng verse 7? Philip replied, "Even when we work for months," kahit magtrabaho tayo ng ilang buwan, Lord, sabi nila, hindi natin mapapakain ang mga tao na ito. Philip was saying na this is not enough, Lord. Kulang to. Hindi ito sapat. Kapos ito. Yan kasi ang human logic eh. I am limited. My money is not enough. Gusto ko naman tumulong, kaya lang kasi kapos din talaga kami eh. Gusto ko naman mag-serve, kaya lang konti lang talaga yung talent ko eh. Gusto ko naman talaga mag-alay ng buhay sa Panginoon, kaya lang yung oras ko, 24 hours lang eh. Sino ba may sobrang oras sa atin? Lahat naman tayo, 24 hours lang, amen? Ang human logic kasi, laging not enough, not enough. Kasi pag tiningnan mo talaga yung meron ka, at hindi mo tiningnan yung Diyos na malaking meron ka, lagi mo talagang sasabihin, not enough. But when you start looking at your God, who is big enough, who is the God of more than enough, you will start to realize, kailangan ko lang pala ipagamit sa Panginoon, i-release kung ano yung meron ako. Yung bata, hindi siya nagdamot. Pwede niyang sabihin, kasi si Andrew yung nakakita eh. Sabi ni Andrew, dito may batang lalaki dito. Siguro pwedeng sabihin ng bata, nambubuli pa to, nangaagaw ng baon ng may baon, no? Pwede niyang sabihin yun. Pwede niya ipagramot na, hindi, dito kasya sa inyo. Sa tiyan ko lang to. Kulang pa nga to sa akin eh. Right? Pero hindi nagdamot yung bata. Kahit na alam niyang kulang, kahit alam niyang kapos, ibinigay niya. Pinakawalan niya. Alam niyo, minsan kaya hindi tayo nakaka-witness ng miracle kasi ayaw nating pakawalan. Sabi natin na, hindi, talagang wala nang pag-asa to eh. Ganito na lang talaga to eh. Ang sinasabi ng Panginoon, release it. Let me go. Amen? Kailangan mo lang pakawalan. Kasi sa human logic, lagi nating ina-underestimate eh. Kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Kasi we're looking at our capabilities, our abilities. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag ka sa sarili mo tumingin. Tumingin ka sa Diyos. Maraming Kristiyano, ayaw na magpatuloy sa pagsisimba. Ayaw na magpatuloy sa pananampalataya. Kasi nahihiya ako sa Diyos eh. Ganito lang eh. Nakagawa na naman ako ng pagkakamali. Hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Ang Diyos, hindi ka tinitingnan na ganyan, kapatid. Tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng circumstances mo na opportunity para maipakita niya sa iyo ang kanyang pagmamahal. Amen? So sabi mo sa katabi mo, tapikin mo yung likod niya, sabi mo, release it. Amen? Huwag mong i-underestimate kung anong kayang gawin ng Panginoon sa iyong pagsuko. When you surrender your life to God, pwede niyang gamitin yan sa malaking milagro sa buhay mo at ng ibang tao. Amen? One invitation. Minsan tayo, no? Gustong-gusto ko naman talaga silang makasama sa langit. Gusto ko talaga na makasama ko yung pamilya ko. Pinagpe-pray mo eh. Pinagpe-pray ko naman talaga. Ang tanong, in-invite mo ba? Pinagpe-pray ko naman, pastora. In-invite mo ba? Pinagpe-pray ko, in-invite mo. Kasi minsan, one invitation, pwedeng makapagpabago ng buhay ng ibang tao. Nakita niyo yung testimony kanina? Yung kakilala niya na, hindi naman niya friend dati, ngayon close friend niya na daw, di ba sabi niya? In-invite lang siya, na bago yung buhay niya. After a year, naglilingkod na siya sa Panginoon. Just one invitation can change somebody else's life. One encouraging word can change somebody else's life. Amen? One prayer for someone ay magkakaroon ng huge impact sa kanilang mga buhay. Yung lunch ng bata was not big. Actually, it was not enough, but it was available. Kulang, kapos sa paningin niya, pero available.
Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi mo kailangan ng sobra-sobra para ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang kailangan lang, Lord, here I am. I am available. Use my resources, use my life, use my gifts for your glory. Amen? You know, nade-delay natin minsan ang blessing dahil yung obedience natin sa Panginoon, ang thinking natin, kailangan muna, marami muna. Kailangan makareceive muna ako na makareceive. Ayoko mag-share ng gospel kasi baka pag tinanong ako sa Bible, John 3:16 lang talaga kaya kong i-share eh. Right? Hindi mo kailangan ng more. Hindi mo kailangan ng more confidence. Hindi mo kailangan ng more connections. Hindi mo kailangan ng more money. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kailangan ng more money. Ano lang ang kailangan mo? More of Jesus. More of His presence. Amen. And you will have more than enough in your life. Amen. Alam niyo po, ang ilaw, kahit yung chandelier, kahit gaano kaganda yan, kapag ka hindi mo yan bubuksan, hindi yan magbibigay ng ilaw. Ang ating buhay sa mundong ito ay tinatawag ng Panginoon na asin at ilaw. Kung hindi mo maipapagamit, if you are not available, na ipagamit sa Panginoon ang iyong buhay, hindi yan magbibigay ng ilaw sa ibang tao. Amen? So release it. Kasi alam niyo po, God can multiply your not enough. But He cannot multiply what you refuse to surrender. Hindi niya pwedeng i-multiply yung ayaw mong ibigay. Yung bagay na meron ka, kahit konti yan, basta binigay mo sa Panginoon, kayang i-multiply ng Diyos. Pero kahit na malaki ang bagay na meron ka, may talent ka, pero ayaw mong isurrender sa Panginoon, hindi yan kaya i-multiply ng Diyos. Amen? So anong sinasabi ng Panginoon? Gusto mo ng multiplication sa buhay mo? Yan dapat ang dalangin natin sa Panginoon, hindi lang bastang addition. Multiplication, Lord. Ang gawin mo sa amin. No, we want multiplication, but we struggle to surrender. Ayaw nating isuko lahat sa Panginoon. Mararanasan lang natin ang buhay na nilaan talaga ng Panginoon sa atin kapag isinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hanggat ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo, you will never experience the great miracle na nilaan ng Panginoon para sa iyo. So kapatid, habang may pagkakataon pa, bitawan mo ang manubela, release it, ibigay mo at pagkatiwala mo sa kamay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. You know what? I've realized na ang miracles, madalas nagsisimula siya sa something simple. Simple prayer, simple decision, simple generosity, simple obedience, at tinuturn ng Panginoon yung ordinary natin to extraordinary. Kasi only God can do that eh. Hindi natin kayang i-convert yung ordinary to extraordinary. Pero ang Diyos, kayang-kaya niya yung gawin. If you will surrender it to the Lord. Amen? Yung lunch ng batang lalaki, it was not enough. Pero yun yung meron siya. Yun lang yung meron siya. At ibinigay niya yun sa Panginoon. Ano sabi ng verse 9? There's a young boy here with the 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? No? No, mapapansin po ninyo, no? Yung miracle, nagsimula siya nung nirelease nung batang lalaki yung lunch. Doon nagsimula eh. Amen? Kasi nakita nila yung problema. Nakita nila yung kakulangan. Nakita nila yung kakapusan. Pero nagsimula ang milagro nung nag-release ang batang ito nung kanyang lunch. Maraming miracles ang delay, hindi dahil kapos ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi dahil kapos ang kakayahan ng Diyos. Delayed ang maraming miracles sa buhay natin kasi ayaw nating i-release yung gustong gamitin ng Panginoon. Amen? You have to release it. Kailangan mong pakawalan, kailangan mong ibigay sa Panginoon kung ano ang nais ng Panginoon. Alam niyo po ang tinapay, kapag ka nilagay mo yan sa kamay mo, mapapakain ka. It can feed you. Amen? Pero pag ang tinapay, isinurrender mo sa Panginoon, it can feed thousands. Amen? And God can perform miracle. So release it. Number 2, the hands that distributed
Ano niyo po sa account ni Matthew, na-emphasize, no, na yung disciples talaga ang nag-distribute ng mga tinapay at ng isda. Sabi ng Matthew chapter 14 verse 19, taking the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Kung mapapansin niyo po, yung passage na ito, hinighlight niya na si Jesus ang source ng miracle. Amen? Pero dinistribute niya yung miracle sa pamamagitan ng kamay ng mga disipulo. Ayun niyo po, madalas, yung mga milagro na gagawin ng Panginoon sa atin, papadaanan niya talaga sa ating kamay for us to realize, na hindi ko to kayang gawin. Diyos lang ang pwedeng gumawa ng mga bagay na ito. Amen? Kung tutuusin kasi, pwede naman pakainin na lang ni Jesus yung 15,000 people eh. Pwedeng in one word, pwedeng sabihin ng Panginoon, tinapay, lumabas ka. Bigla na lang lalabas sa kamay ng mga tao yung tinapay. Amazing yun. Talagang, wow, what a miracle. Right? Pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. In-involve niya yung mga disciples. Nakipag-partner siya sa mga disciples para ma-perform yung miracle. Kasi God wants to work through you. Hindi lang gusto ng Panginoon na kumilos sa buhay mo. He wants to work through you. Sa pamamagitan natin. Amen? For example, yung mga patubig sa mga farm, ang tubig nanggagaling yan sa ilog. And then, nadidistribute sa mga kanal. Right? Hindi sa kanal galing ang tubig. Pero kapag ang kanal, sinarado mo, kapag ang kanal may bara, hindi dadaloy ang tubig. Ganon din sa atin. Minsan yung mga pagpapala, yung mga milagro ready na. Pero ayaw mong ipagamit ang iyong kamay sa Panginoon. Ayaw mong buksan ang iyong palad para maging pagpapala sa iba. We are blessed to be a blessing. Alam niyo, hindi lang yan financially. Kaya natin naririnig ang Word of God para ibahagi rin natin sa iba. Kaya natin nararanasan yung kapayapaan na mula sa Panginoon para ibahagi rin natin sa iba. Hindi ka pinagpala ng Panginoon para sa iyo lang, kapatid. Pinagpapala tayo ng Panginoon para maging pagpapala rin sa iba. Distribute it. Alam niyo po, maraming tao, nung naka-receive tayo ng blessing, nag-enjoy na tayo masyado sa blessing, nakalimutan natin na may mga tao na mapapagpala rin kung ibabahagi mo yung blessing na meron ka. Nung na-receive ang love of God, nung na-receive ang word of God, nung nabago ang kanyang buhay sa Panginoon, nanahimik na lang. Ayaw magsalita. Ayaw sabihin kung gaano kabuti ang Panginoon. Mga kapatid, this is a wake up call para sa ating lahat. Buksan mo ang iyong kamay. Buksan mo ang iyong bibig. May ginawa ang Panginoon sa iyo, ibahagi mo sa iba. May pagpapala ka na tanggap mula sa Panginoon, ibahagi mo sa iba. I-distribute natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Ganyan ang ministry. God is the source, tayo ang channel, tayo ang daluyan. Ayaw ng Panginoon na mabarahan yung channel. Ang gusto ng Panginoon, dumaloy ang pagpapala sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Ano po ba? Na hindi aksidente kung bakit ikaw lang ang nakakakilala sa Panginoon sa iyong pamilya o sa iyong opisina. Gagamitin ka ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala sa kanila. Amen? Hindi ko alam kung naranasan nyo na, pero kami ni Gab madalas, kapag pumupunta kami sa mga restaurant or sa mga kainan, pagdadat na namin yun, madalas walang kumakain. Madalas yun, walang kumakain. And then kami, bilang gusto namin ng medyo kapayapaan, gusto namin ng medyo hindi chaotic, doon namin pipiliin kumain. And then, wala pa minsang 5 minutes, magugulat kami pagtingin namin sa kaliwat kanan, punong-puno yung restaurant. I'm not saying na ako ang nagpapala dun sa restaurant, pero ginagamit ng Panginoon ang aking buhay para mapagpala din sila. We are a blessing magnet. Kapag nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo ang source. Amen? Distribute it. Parang si Moses, di ba, sa Red Sea, sabi ng Panginoon sa kanya, ano yung nasa kamay mo? What is that in your hand? Ano nasa kamay ni Moses? Yung rod. Ano sabi ng Panginoon? I-point mo yung rod mo doon sa sea. And then ano nangyari? Bumuka. Yung dagat, yung Red Sea.
Yung rod ba ang nagpabuka sa dagat? No. It is God, pero ginamit ng Panginoon kung ano yung nasa kamay niya. Ano yung resources na meron ka. Hindi kailangan maging mayaman ka para mapagpalang iba sa pamamagitan mo. Hindi kailangan super eloquent ka sa Word of God para mapagpalang iba sa buhay mo. Ang kailangan lang, ano yung meron ka, ipagamit mo. Ano yung na-receive mo, i-distribute mo. Ano yung binigay ng Panginoon sa'yo, ibahagi mo sa iba. Amen? Kung mapapansin niyo po, yung bread, nag-multiply siya nung nagsimulang i-distribute ng mga disciples yung tinapay. Kasi ano nangyari? Kinuha ni Jesus yung tinapay, itinaas niya, ipinagpasalamat niya, and then binigay niya sa mga disciples, ang sabi niya, i-distribute niyo yan. What if, yung mga disciples, sinabi nila na, Lord, baka awayin kami nung pang 101. Sabihin nila, wala na kaming ibibigay sa kanila. Lord, kulang to. Kapos to. Kasi hindi naman sinabi sa Bible na nung nag-pray si Lord, bigla na lang nagdamihan yung tinapay. Hindi eh. Hindi na lang biglang naglaglaga yung tinapay. Hindi ganun na nangyari. Ano nangyari? Nung sinimulan ng mga disciples na ibigay, i-distribute, ipasa, ibahagi, doon nagsimula na mag-overflow yung pagpapala. Doon nagsimula mag-overflow ng tinapay, mag-overflow ng isda. Amen? Kailangan muna ng action. Oo, kailangan may heart ka, pero kailangan din ng action. Oo, nananalangin ka, pero kailangan ng action. Na kapag may mga taong nangangailangan na lumapit sa atin, oo, ipag-pray natin sila. Pero wag mo lang basang ipag-pray. Kung meron ka naman, bigyan mo sila kahit konti. I-extend mo, i-distribute mo yung pagpapala mula sa Panginoon. Napakaraming tao ang nakakilala sa Panginoon dahil sa mga random na taong nakilala nila na nag-distribute ng pagpapala mula sa Diyos. Amen? So distribute it. Sabi mga sa katabi mo, distribute it. Ipasa natin ang ipasa. What are you willing to release para makita ang milagro mula sa Panginoon? Amin po ang tinapay, kapag nasa basket lang yan, aamagin. Pero pag ang tinapay, ipinamigay mo, it can feed thousands. Yung simple resources na meron ka, simple blessing na meron ka, kung ibabahagi mo yan sa iba, magagamit at magiging pagpapala sa maraming buhay. Amen? You know what? Yan ang isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam. Yung may mga tao na papagpala dahil sa pagpapalang na-receive mo. Na hindi lang sa'yo, hindi lang ikaw yung naka-experience ng blessing. Kaya nga, di ba sinasabi ng Lord, kapag nag-pour out siya ng pagpapala sa'yo, you will not have room enough to store yung pagpapala mo na magiging pagpapala rin yung sa ibang tao. Dadalo yung pagpapala, mag-overflow ang pagpapala. So distribute it. Amen? Let's take an action. Kumilos tayo. Yung batang lalaki, siya yung nag-surrender ng kanyang lunch. Pero yung mga disciples, sila yung nag-distribute. Naging partner sila ng Panginoon. Nag-contribute sila para sa miracle na ginawa ng Panginoon. Amen? Balapakan natin ang Diyos. Alam niyo po, most ng mga preachings sa passage na ito, nagfo-focus sila dun sa bread. Kasi 'di ba, kasi sinabi rin naman ni Jesus sa John 6:35 na I am the bread of life. Amen? Na ako ang tinapay ng buhay. Pero alam niyo po ba, kung mapapansin natin dun sa story, hindi lang naman bread ang dinistribute nila. Right? Meron pang isda. Ang dinistribute ng mga disciples, hindi lang tinapay. Dinistribute nila yung tinapay at isda. At alam niyo po ba, yung fish na yon, hindi yun aksidente lang. Hindi yun pamparami lang. It was not an accident. May purpose ang Panginoon. Why? In the scripture, ang fish po quietly points out to the mission. Ano ang mission? No? Sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. No? Laging pagka yung fish, nababanggit sa Bible, it's a picture of mission. It's a picture of serving the Lord. It's a picture of extending ang word of God at pagpapala ng Panginoon. And in the gospel, ang isda ay madalas associated sa ministry ni Jesus.
na punuin ang langit. Go and make disciples of all nations. Amen? Na yung mga dating fishermen, ngayon, distributor na ng fish. Na dati, nanguhuli sila ng isda. Pero ngayon, namimigay na sila ng isda. Parang hindi nyo pa nagigets, no? Dati ikaw, receive ka lang ng pagpapala mula sa Panginoon. Receive ka lang ng receive ng Word of God. Pero ngayon, ang gustong gawin ng Panginoon sa'yo, ikaw na rin ang mag-distribute ng pagpapala sa iba. Nais ng Panginoon na gamitin ka niya para ibahagi ang pagpapala sa iba. Na hindi ka lang huminto sa pagiging fisherman. Hindi ka lang bastang receive, lagi ng receive. Ang gusto ng Panginoon, tayo na ngayon ang distributor. Tayo na ngayon ang magbahagi. No, ayan ang mission na pinagagawa ng Diyos. Amen? Ibigay ang tinapay, which is Jesus, and gawin ang mission to reach for the lost soul. Abutin na mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. Amen? Yung bread was from the boy. Right? That's the seed. But it was the disciples who spread the harvest. Hindi rin may sasakatuparan yung miracle kung hindi nag-contribute yung batang lalaki at yung mga disciples. Ngayon, humahanap ang Diyos na mga tao na willing i-carry yung blessing. Na hindi lang bastang tanggapin yung blessing, kundi i-carry, ibigay sa iba yung blessing. Na yung mga taong tinatawag ng Panginoon to preach the gospel, mga worship leaders, no? Mga volunteer na nag-welcome sa mga tao, production team na nagbo-broadcast ng mensahe ng Panginoon, a small group leader na ginagamit ng Panginoon to disciple people. God wants to use your life. God wants to use you, kapatid, for His glory. Amen? At kung mapapansin niyo po, hindi yung mga disciple na nag-preach nung araw na yon. Hindi sila ang nag-preach. Pero nahawakan nila, nasa kamay nila yung miracle. Yun ang nais gawin ng Panginoon. Hindi ikaw ang magbabago ng buhay ng ibang tao. Pero gagamitin ko ang buhay mo para mabago ang kanilang buhay. Hindi ikaw ang kailangan ma-frustrate na baguhin yung buhay nila. Kahit gaano ka ka-anointed, hindi mo mababago ang buhay nila. Only Jesus can do that. Only God can do that. Pero kaya kanyang gamitin para mabago ang kanilang buhay. Gagamitin kang instrumento ng Panginoon para mabago ang kanilang buhay. Amen? You know what? Tanungin natin ang ating mga sarili. Anong nilagay ng Panginoon sa aking kamay? Sino-sinong mga taong dapat makapagkamit, no? Makareceive, makatanggap ng mga bagay na ito? Kasi minsan, may mga bagay sa ating kamay that is meant to be shared. Encouragement, wisdom, finances, yung gospel, leadership, at if we keep it to ourselves, the miracle will stop. But if we distribute it, the miracle moves through us. Amen? Third and last, the hands that multiplied. Sabi ng verse 11, then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterwards, He did the same with the fish. And they all ate as much as they wanted. Mapapansin niyo po yung sequence, no? Yung boy, sinurrender yung tinapay. Amen? Yung disciples, nag-distribute ng tinapay. And si Jesus ang nag-multiply ng resources ng tinapay. Amen? Nung kinuha ni Jesus yung loaves, ipinagpasalamat niya. At nung pinagpasalamat niya, nag-multiply. Amen? No, ang galing, no? Si Jesus, kahit alam niyang it was not enough, kahit alam niya na kulang to, ipinagpasalamat niya pa rin. Si Jesus nagpapasalamat na kahit anong meron sa harapan niya. Pero yung marami sa atin, may pagpapala na sa harapan mo, pero nagre-reklamo ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Amen? No? Maraming miracles hindi natin na-experience kasi we forgot to thank God kung ano yung nasa ating kamay. Kasi hindi ka bibigyan ng Panginoon ng malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi mo kaya magpasalamat.
Kung doon sa mga not enough, hindi mo kaya magpasalamat, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng more than enough. Kasi ang gratitude, yan po ang gateway to multiplication. Yan ang paraan, yan ang daan para mag-multiply kung ano yung meron tayo. Kailangan magpasalamat tayo. Kasi kapag lagi tayo nagko-complain, yes, na-magnify niyan kung ano yung kulang. Complain magnifies what is missing, what is lacking. Pero ang thanksgiving, ang gratitude, it magnifies what God can do. Kung anong kayang gawin ng Diyos. Kapag nagpapasalamat ka, hindi yan nagpe-pretend ka that everything is okay. Kaya ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat daw tayo sa lahat in all circumstances. Hindi sinasabi dyan na magpaka-ipokrito ka, mag-pretend ka na okay ang lahat. No, ang gratitude, it's not pretending that everything is perfect. Gratitude is recognizing that God is still working. Even when I don't see it, He is working. Even when I don't feel it, He is working. Kasi hindi naman humihintong kumilos ang Diyos, kapatid. He never stops working. Hindi siya humihintong kumilos sa iyong buhay. So kapag tayo ay nagpapasalamat, nare-recognize mo na, Lord, hindi ko pa nakikita yung pagpapala, pero alam ko may ginagawa ka sa buhay ko. Lord, wala pa yung kagalingan, pero alam ko healing is on the way. Lord, wala pa yung miracle, but I know miracle is on the way. Parating nagpapasalamat ka, nire-recognize mo na, Lord, this is impossible for me, but with you, all things are possible. Sa iyo, Panginoon, lahat ay posible. Amen? Anong nangyari sa tinapay nung nasa kamay na ni Jesus? Nag-multiply. Nung nasa kamay ng batang lalaki, para sa kanya lang. Pero nung nahawakan ni Jesus, ano nangyari? It multiplies. Dumami. Napakain ng maraming tao. Sabi ng verse 11, then Jesus took the loaves and gave thanks to God and distributed them to the people. Afterwards, He did the same with the fish. And they all ate as much as they wanted. They all ate as much as they wanted. From 5 tinapay at 2 isda, napakain sila hanggat gusto nilang kumain. Hindi lang basta silang kumagat, hindi lang basta ang kapirasong tinapay at kapirasong isda ang binigay sa kanila ng Panginoon. Come on. Ang binigay sa kanila ng Panginoon, hanggat sa mabusog ka. Hanggat sa gusto mo pa, sige, kain ka lang ng kain. Siguro yung mga disciples nun, pagod na pagod. Pero yung 15,000 people, gusto pa daw dun sa kabila, bibigay na naman sila ng tinapay. Sa kabila daw, gusto pa daw ng isda, bibigay. Kasi hindi na uubos yung pagpapala. Anong sabi ng Bible? Lahat sila nakakain. As much as they want. Hanggat gusto nila. Hanggat mabusog sila. Amen? Alam niyo po, ganun na magpala ang Panginoon. Hindi ka lang niya bastang paaambunan ng pagpapala. Ibubuhos niya, bagyo ng pagpapala ang ibibigay ng Panginoon sa'yo. Amen? Hindi ka lang niya patitikimin ng pagpapala. Ipaparanas niya talaga sa'yo ang pagpapala. Hindi lang bastang kagat. Hindi lang bastang ambon. Mabubusog tayong lahat ng pagpapala mula sa Panginoon. Hanggang sa tayo na yung susuko na, Lord, sobra-sobra na to para sa akin. Gusto ko na ring ibahagi sa iba. Ganyan magpala ang Diyos. Amen? Sobra-sobra sa'yo para ibahagi mo rin sa iba. Imagine niyo, yung 15,000 people, napakain sila, at lahat sila sabi nila, busog na ako. Okay na po, Lord. Tama na po. Busog na po kami. Biruin mo, pumunta sila doon, hungry for Jesus. Umuwi sila, busog spiritually, dahil sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Busog pa physically, dahil sa milagro na ginagawa ng Panginoon. Kapatid, pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yung maliit na bagay, hindi ka lang niya bubusugin spiritually, bubusugin niya lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng dalangin ng iyong puso. Basta ipagkatiwala mo lang sa kamay ng Diyos. Kasi pag ang isang bagay nasa kamay ng Diyos, kaya niya itong i-multiply. Kaya niya itong paramihin.
Kaya niya mag-perform ng miracle sa pamamagitan ng mga bagay na ito. That's how generous our God is. Napaka-generous, napaka-galante ng Diyos na meron tayo. Ayaw lang niya na nakakain ka lang. Gusto ng Panginoon, busog ka. Ayaw ng Panginoon na nakatikim ka lang. Ang gusto ng Panginoon, busog na busog ka. Amen. Gusto niyang pagpalain ka. Kung tutuusin, wala naman expectation yung mga tao na yun eh. Nung pumunta sila doon, di naman sila nag-expect Nabubusugin sila. Gusto lang nilang makasama ang Panginoon. Gusto lang nilang makarinig ng salita ng Panginoon. Pero alam ng Diyos ang pangangailangan natin Kahit yung mga pangangailangan natin na hindi natin ipinanalangin, kahit yung mga bagay na hindi mo naman ipinag-pray, pinibigay ng Diyos sa yun kasi alam niya kailangan mo Yung mga blessing na hindi naman natin deserve, binibigay pa rin ng Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Kahit hindi mo hilingin, pag alam ng Diyos na kailangan mo, kapatid, ipagkatiwala mo lang ang buhay mo sa Kanya, hindi Kanya pagkukulangin. Laging sapat at higit pa ang pagpapala ng Panginoon, kapatid. Amen? Sapat at higit pa. Sabi ng verse 12, after everyone was full. I love it. Sinabi talaga na nabusog sila. Nung lahat ay busog na, nung lahat ay satisfied na, Jesus told His disciples, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Ayaw din ng Diyos ng may nasasayang. Kaya nga yung mga pagpapala natin, dapat ini-extend natin sa iba. Ayaw ng Panginoon na nasasayang ang pagpapala. Ibahagi mo sa iba, kapatid. Sabi ni Jesus, kuhain niyo yung mga tira. Kuhain niyo yung mga sobra. Ayoko nang may masasayang. And then sabi ng verse 13, so they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people. Wow! Nung pinulot na nila yung mga sobra, nakapuno sila ng 12 baskets. From zero, from not enough, to sobra-sobra naman ngayon, Lord. Merong 12 baskets na napuno nung ginather nila lahat ng tira. And you know what? Nung binabasa ko to, bakit 12 basket, Lord? I believe this is not random. Ilan ang disciples? Ilan? 12. Galing ni Lord, no? Sabi ni Lord, hindi lang nyo bastang na-witness yung miracle. Gusto ko meron kayong baon na ebidensya na may milagro akong ginagawa sa iyong buhay. Na kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay, kapatid. Kailangan mo lang gawin, release. Kailangan mo lang gawin, distribute, and allow God to move supernaturally into your life. Yung 12 basket na yon, tagi-tagi sa yung mga disciples. Sabi ni Lord, alam ko makakalimutin kayo Kaya yan, bit-bitin nyo yung ebidensya na ang Diyos hindi ka kailanman gugutumin. Ang Diyos, hindi ka kailanman pababayaan. Ang Diyos, hindi ka kailanman kalilimutan. Bitbitin mo yung ebidensya ng pagpapala ng Diyos, kapatid. Bitbitin mo yung katotohanan na ang pagmamahal ng Panginoon ay dakila. At ang pagmamahal ng Panginoon laging sapat at higit pa. Stop waiting until you have more. Hindi yung lagi na lang tayo nag-aantay na, kailangan marami muna ako bago ko ialay ang buhay ko sa Diyos. Kailangan pagpalain muna ako ng Panginoon, ayusin muna ng Panginoon ang buhay ko bago ko ialay ang buhay ko. No. Stop waiting until you have more. Offer to God kung ano yung current ability mo, current status mo. Kung talagang broken ka ngayon, ialay mo sa Panginoon. God can work even in the brokenness. Kayang kumilos ng Panginoon. Yan lang ang ability mo sa paningin mo. Ialay mo sa Panginoon. Offer it to God. I-offer mo sa Panginoon yung existing opportunities mo, existing resources mo, current resources mo, and allow God to multiply it. Hindi ang mga disciples ang nag-multiply ng tinapay at isda. It was Jesus. Si Lord lang. Kapatid, hindi natin kayang solusyonan ang problema ng buhay natin. Only God can. Ang trabaho lang natin, i-offer mo sa Panginoon. Lord, nababagabag po ako.
wala po kaming kakainin bukas. Anong meron ka? You have lips para pasalamatan ng Panginoon? You have lips to worship the Lord? Then start praising God. Anong meron ka? Oras para basahin ang kanyang salita? I-offer mo sa Panginoon. Anong meron ka? Talent na binigay ng Panginoon? I-offer mo sa Diyos. Kasi pagka in-start natin na i-distribute ang pagpapala, i-release ang meron tayo, God will start working. Kahit hindi mo pa yan nakikita, kapatid, kumikilos na ang Panginoon. Kahit hindi mo pa na-feel, kumikilos ang Panginoon, kapatid. Kahit feeling mo wala kang kakampi, ang Diyos nasa iyong tabi, kapatid. God is on your side, and He is working behind the scenes. Hindi natin responsibilidad yung multiplication. Hindi natin responsibilidad yung increase. Ang responsibility ng Diyos yan eh. Ang responsibilidad natin, distribution, faithfulness, obedience, yan ang responsibility natin. So kung hindi natin kaya yung multiplication na part, ang anong kaya mo? Obedience. Sumunod sa Diyos. Yun ang gawin natin. Anong kaya mo? Distribution. I-distribute ang pagpapalang na-receive mo mula sa Panginoon. Anong kaya mo? Maging tapat sa Diyos. Faithfulness. Yan ang gawin natin. Kasi ano nyo, ang small life that is surrendered to God can change a nation. Yung small obedience can start a movement. Yung small offering that is placed in God's hand can feed thousands. You just have to release, distribute, and allow God to multiply and make miracles in our lives. Shall we all stand?